So to present the prison ministry, I now give to you Brother Ben Patrick Bispo. Mic test. Hello, hello. Mic test. Thank you, Brother Brian, and good morning to everyone here in the church. So we'll be presenting for our ministries for this morning, our church's prison ministry. So our calling comes from the mandate that the Lord Jesus Christ has given His church for us to go and make disciples of all nations. So baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that He has commanded us. So, siyempre, part nitong all nations na ito, hindi lang tayo na narito, hindi lang yung mga nasa paligid natin dito, but even those who are in prison. Being creatures created by God and sinners who has offended our God, sila din ay nangangailangan ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Diyos. And that's why we are going to the prison para kahit dun sa mga tao na nasa piitan na ay may paabot natin ang mabuting balita. Luke 5:32, I have not come to call the righteous but sinners to repentance. So hindi naman natin sinasabi na yung mga nasa kulungan ay sila yung mga napakamasasamang tao. Sa totoo nga, merong iba na nasa labas. Sasabi natin baka mas masama pa sila. But sa paningin ng mundo, pag tinanong mo, sino ba yung mga masasama? Usually, ang nasa mind nila, yung mga nasa kulungan. Even may makaka-encounter tayo ng situation na pag sumubok kang mag-Bible study, may magsasabi pa sa'yo, wag na ako, hindi ko kailangan yan. Doon ka sa mga nasa kulungan pumunta. Sila yung mga nangangailangan ng Biblia mo. So, may thinking na pag nasa prison, masama. So, totoo naman na sila ay masama. Totoo na sila ay sinners. And because of that, they need the gospel. And sabi din ng Panginoon, now the law came, ni Pablo sa Romans, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. So, itong mga to na nasa piitan, maaaring kinalimutan na sila ng lipunan or masama ang tingin sa kanila, pero dito natin maaaring makita yung application nitong word, sin increased, grace abounded all the more. We believe na kahit itong mga tao na naandun na sa piitan, sila man ay inosente dun sa accusation na binigay sa kanila or sila man ay guilty, sila pa rin ay pwedeng maabot ng mabuting balita. So, meron po tayong prison ministry, Bae and Los Baños. So, although currently sa Los Baños lang tayo may active na Bible studies. So, meron tayo sa Bae doon. Ang location niyan ay doon sa may likod ng munisipyo, malapit sa palengke ng Bae. And then sa Los Baños naman, doon sa may papuntang Picard. Doon din sa may likod ng munisipyo ng Los Baños. Dati ang location pa niyan ay doon pa sa may bayan, doon sa lumang munisipyo. So kung makikita nyo dyan, nandyan si Brother Odig, doon sa bandang taas, nangangaral doon sa ating mga inmates or sa mga persons deprived of liberty, doon yan sa Los Baños. And then dito naman sa bandang baba, kami ni Deacon Ian na nangangaral doon sa mga nasa Bae prison. Pero earlier pa, around 2010 to 2011, hindi ko na lang sinamahan ng pictures, sa konting details na lang. Kasi medyo sensitive ito. Merong tayong beloved deacon, si Deacon Jojo, na siyang nauna dito sa gawain na ito. And we praise the Lord for his life and for his ministry. Kahit sa maigsing panahon, almost 1 year lang, ay napaumpisahan itong prison ministry. And as I heard, na yung last day ng life niya before siya kinuha ay doon pa siya galing sa prison. Nag-Bible study pa siya.
doon sa mga nasa kulungan. And then from that, na-stop yung ating Bible studies, and then merong panawagan sa mga kalalakihan kung may desire at may conviction na ipagpatuloy itong Bible studies na ito. And ang situation, pag wala sa ating church na sumalo, may someone from another church na kukuha nitong Bible study slot natin. And then ginawa namin ni na Deacon Ian, pumunta kami doon kasama yung from another church, kayo nagturo. And then inobserve namin, wala naman kaming experience pa sa prison ministry. Inobserve lang namin siya, and then at the end of his teaching, pinatayo niya yung mga tao at pinatanggap niya sa Panginoong Jesus. Bago pa niya sabihin yun, tinanong niya, sino na dito nakatanggap sa Panginoon? Nung walang tumaas ng kamay, sabi niya, naku, wala pa palang ang tagal-tagal na nagba-Bible study, hindi man lang pinatanggap. So, nandoon na-convict kami ni Kuya Iyat, kailangan kami magpatuloy nitong prison ministry na to. So, from that, kinausap namin si Pastor na pagpapatuloy namin yung prison ministry. And doon naman sa part naman ng Los Baños, nandun naman si na Brother Odi para ipagpatuloy. Dalawa kasi yun. Yun yung doon nagpupunta si Deacon Jojo sa Bae Prison and Los Baños Prison. So, pinaghati namin yun para maipagpatuloy yung mga Bible studies na ito. So, and then nagkaroon ng pandemic. So, natigil yung ating mga Bible studies. Pero patuloy yung ating ginawang pagpunta doon. Nagdadala tayo ng mga gulay, mga pagkain, mga iba luto na, iba mga lulutuin pa lang, mga iba't ibang mga kailangan nila gamit doon, including yung Bibles and our tracts para meron silang magamit doon. So hindi man tayo nakakapag-Bible study during this time face to face, pero patuloy tayo sa pagdalaw at pagpapadala ng mga kinakailangan nila doon. Especially na nasa pandemic, limited din yung mga nakakadalaw sa kanila doon na mga kamag-anak. Yan yung mga ilan na pinamimigay natin. Kasama din sa napamigay natin, bukod sa mga pagkain, ay nagbigay tayo ng mga audio player na merong mga pre-recorded na mga sermons and audio Bible. Para kahit hindi tayo nakapunta to conduct personal Bible study face-to-face, nakakapakinig pa rin sila ng salita ng Panginoon. And then, during the pandemic din, sa Los Baños, nagkaroon ng opportunity na meron sila dong internet setting, tapos may Zoom. So, nagkaroon tayo ng online Bible studies. So, via Zoom, nakapag-conduct tayo ng mga Bible studies natin. So, sinunod yung ating nakuhang schedule na every second and fourth Saturday of the month. So, during the pandemic, because of this, kahit hindi tayo lagi nakapunta doon or hindi tayo makapunta, pero gawa naman natin yung regular Bible studies doon sa, at least sa Los Baños. Sa Bae, hindi tayo nakapag-conduct doon kasi wala silang internet na magamit during that time. Yan yung mga kasama natin sa ating online Bible studies. And then post-pandemic, nag-umpisa na tayong mag-hybrid ng ating Bible studies. So kung makikita nyo, meron ng mga naandun mismo sa BJMP, and then meron pa ring mga nagpapatuloy na taga-malalayo na uma-attend sa Zoom. So habang merong on-site, meron ding mga nakiki-join through the Zoom platform. So, naandyan, makikita nyo, kasama dyan, may dalawa tayong two young ladies, sina Grace, saka si Leia. So, sila yung mga nadagdag sa ating pagba-Bible study. Naandyan din yung, nakikita na ba dyan sa picture? Yung manaig couple, si Brother Ray, saka si Sister Fe. So, sila yung mga regular na nadagdag sa ating pagkakonduct ng Bible studies. Yan, yung ilang mga Bible study session. Yan yung mga ilang mga nagturo. Kasama si na Brother Jerome, si Brother Rene, si Brother Johnny, si Brother Raymond, si Pastor Ike Barile. Minsan din kasama si na Pastor June, si na Brother Paul.
Lobo. And then sa mga kababaihan naman, sina Sister Carol, Sister Leia, Tita Emma, Tita Tina, si Sister Marife, Tita Mean, and si Grace. So, although nahirapan tayo dahil sa pandemic, pero sa biyaya ng Panginoon, nagamit naman natin itong instance na to para mas marami yung ma-involve dito sa ating Bible studies. Yan. So, kung nakikita nyo, meron ng face-to-face, nandun na nakakabalik na tayo and nakapag-conduct ng face-to-face na Bible studies. Pag minsan, nagiging problema, walang connection, o wala na connection yung BJMP. So, thankfully, during those times, merong nasa on-site na nakakapag-handle nung kahit short exhortation lang from the Word, at least may pagpatuloy yung meron silang marinig mula sa salita ng Panginoon. So bukod sa Bible studies, kung saan tinuturuan natin sila ng salita ng Panginoon, usually pala yung pagtuturo, depende kung sino yung magtuturo. Kung ano yung kanyang na-prepare na lesson, yun yung dinidiscuss. Pero meron mga times na meron ding sinusundang series, halimbawa, syempre yung ating Sow Your Seed, tapos yung 10 Commandments, tapos yung ginamit din natin yung material ng Trinity Bible Church, yung 8 tanong at 8 sagot. So may mga series tayong ginagamit para dire-diretso yung mga lessons. And then meron din naman mga times na separate evangelistic lessons yung ginagawa ng mga naka-assign para magturo. So bukod doon sa actual Bible study, namimigay din tayo ng ating mga tracts at yung ating ibang mga babasahin. Siyempre, namimigay din tayo ng Bible para magamit nila. In-encourage natin sila na kahit wala sila dun sa study area, pag pumunta na sila dun sa kanilang mga kwarto, magdala sila ng Bible para pwede pa rin nilang mabasa. Encourage din natin sila na kung sila ay makalabas, ay dalhin din nila yung isang copy ng Bible para patuloy nila itong mabasa kahit wala na sila sa loob. And then bukod sa mga babasahin, tayo din ay namimigay sa kanila ng mga personal nilang mga pangangailangan. Usually mga sabon, mga toothpaste, mga toiletries, para meron silang supply habang sila ay nandoon sa loob. Yung dalawang bata doon sa taas, mga assistant ko yan, nagdidikit ng tag na may ng verse doon sa mga sabon para habang pinapahid nila yung sabon ay tumatatak yung verse sa kanila. Hindi naman. Pero at least bago nila gamitin, mabasa man lang nila yung verse na naandoon. So yung verse na nakalagay dyan ay tungkol sa kabutihan ng Panginoong Diyos kahit para sa mga makasalanan. And then, yung iba pa mga bagay na binibigay natin, mga practical na makakatulong sa kanila, katulad ng mga reading glasses. Marami sa kanila nagsasabi hindi na nila mabasa yung Bible na dala natin. So, nagpo-provide tayo ng mga reading glasses. And then, yung nasa taas, si Deacon Ian sa Baian, ang daladala niya namin dyan ay rice cooker. Kapagbigay din kami ng electric fan dati kasi mabanas doon. Marami sila sa loob. Tapos halo-halo lang sila. So, nag-request sila ng electric fan. Nakapagbigay naman tayo. And then, meron din nagre-request, merong may sakit, papadala yung picture ng kanilang reseta, nagre-request kung pwede natin silang matulungan sa pagbili. So, isa yan sa instance na tayo nakapag-provide ng gamot para sa may sakit. And then, meron din tayong i-donate na sound system, ay mic, para mas maging maayos yung pagtuturo doon sa ating mga Bible studies. And then, meron tayong ibang programs, although ito ay sa nakaraan pa, meron tayong mga medical missions na ginawa, and then meron din tayong SIPAG program o yung simula ng pag-asa. Yung SIPAG program para to dun sa mga drug dependent dito sa barangay na ginather, and then humahanap sila ng pwedeng magturo ng kanilang mga module. So tayo, dahil tayo ay involved doon sa Bae Prison, so tayo yung nilapitan ng kapulisan doon para mag-conduct nitong SIPAG program na to. Moral recovery program siya. Yung module, medyo moralistic yung dating. Ginagawa ko po dyan ay
mas dinadala ko sa evangelistic yung mga lessons. Naganap po ito doon sa barangay hall dito sa may likod natin sa barangay. And then may mga makeup sessions na dito ko na dinala yung mga absent. Dito na namin ginawa yung mga na-miss nilang mga lessons. Yung doon pa sa luma nating kubo na namin ginawa. Dito sa sipag program din na ito, may mga naisasama tayo dyan na ilang mga kapatiran. Alala ko si Brother John, naisama ko dyan. Actually, yung mga pictures na to, si Brother John yung kumuha nung time na yon. Then I think may ilang mga kabataan pa tayo na naisama. Yan, ito siguro isa sa mga blessings. Nakuha ko to dun sa dating pinresent ni na Brother Odig. Isa sa kanilang plano na gawin ay yung sa letter B, Ministry Opportunity for Women Inmates. So ngayon, ay dati kasi parang paisa-isa lang yung pagba-Bible study sa mga kababaihan, pero ngayon full-fledged Bible study na ito. Dati marami yung sa lalaki, tapos pakunti-kunti lang sa babae. Pero ngayon, talagang meron na silang Bible study. Nagagather na yung mga kababaihan. And then nandyan sina Sister Tina at yung iba pa na para mag-conduct ng Bible study with them. So ito yung isa sa mga blessings. So, hindi na lang kalalakihan. Dati may ministry opportunity for women. Pero ngayon meron na talaga tayong Bible study para sa mga kababaihan na nandoon sa piitan. And then ito po yung something to pray for para sa ating prison ministry. Please pray for wisdom and safekeeping. Hindi naman po dahil delikado doon sa loob na baka magka-riot or magka-rumble. Hindi naman po. Very safe naman po doon. Ang wisdom and safekeeping kasi po kung paano tayo makikipag-deal sa kanila. Possibly meron dyan na because of our system, pwedeng wrongfully accused. Hindi naman talaga sila guilty pero nakulong sila. Pwede rin naman na guilty sila pero somehow nandun yung kanilang pag-ako ng kasalanan nila. Meron din namang guilty pero matigas na gustong gumanti or pag nakalabas ako, balik lang ako dun sa dati kong maling gawain. So, kailangan ng wisdom paano makipag-deal sa kanila. And yung safekeeping na binabanggit ko po dyan, meron po kasing kahit pa paano merong form of danger. When halimbawa may nakalaya, tapos minute natin sa labas, tapos biglang may raid pala, i-raid din yung lumaya na yon. Nabutan pa tayo doon na nakaupo sa table kasama yung baka tayo mapagbintangan pa na kung anong ginagawa. So, safekeeping, hopefully walang mangyaring ganong incident. Hopefully ay yung lumaya ay talagang laya na talaga. And when they invite us for Bible study, talagang seryoso sila sa Bible study. Not for something na ikasasama natin. Also, perseverance and faithfulness for the workers. Minsan nakaka-discourage din, tagal na natin. May mga nakadala na tayo sa church, tapos hindi nawala din, hindi din na-sustain. So, please pray na talagang may pagpatuloy ito and thank you. So, makapagpursige at may pagpatuloy itong gawain na ito and nandun yung paniniwala at pagtitiwala na ang Panginoon naman ang magpapabunga nito. Kaya number 3, fruits of conversion, hopefully ay mag-rejoice sa ating church pag may nakita na tayong concrete na example ng someone na nandun sa piitan pero iniligtas ng Panginoon. Although hindi naman natin kailangan ding ilimit sa mga sarili natin na ang nasa-save lang yung nadala natin dito. Meron dyan na possibly na nakalaya, hindi na natin na-contact pero nasa ibang church na maaaring doon pala siya umattend, doon siya nagpatuloy and we don't know kung paano na siyang ginagamit ng Panginoon doon. Also, isang prayer item, matagal na nating gusto sanang mabuhay itong isang side ng ating prison ministry, yung sa BAE. Kailangan lang natin ng additional pang mga kalalakihan or kababaihan
na pwedeng mag-commit ng kanilang araw para makapunta dito sa Bay Prison. So far, nakabalik naman tayo dun sa Bay Prison. Pagdala tayo ng mga saging, mga bigas. Tuwan-tuwa sila sa bigas. Sabi nila, ang ganda naman ng bigas nyo. Siguro sanay sila sa bigas na hindi masyadong magandang quality. Natuwa sila dun sa dala natin. Magandang klase daw. And hopefully, ma-revive natin to kasi actually strategic siya kasi meron dyan may mga napupunta dyan na mga taga-bae. So mas malapit dito sa atin. And likely may mga naan dyan na taga dito din sa barangay. So kung sakali, mas madali natin silang madadala dito sa church kung may pagpatuloy natin ito. And actually nakausap ko na dyan yung kanilang head. And nagsabi na tayo na we plan to restart the prison ministry. Magpadala lang daw tayo ng sulat, letter of intent, na magkukondak na ulit tayo ng Bible study. Actually, nung bumisita ulit ako dyan, na-surprise ako kasi kilala pa rin ako ng mga nandun sa loob, ng mga inmates doon, na supposedly, saglit lang sila doon. Kasi yung Bay Prison, temporary holding area lang yun eh. Ililipat din sila sa Santa Cruz or sa Turbina. Pero ilang years na yung dumaan, may mga nakakilala pa rin sa akin. Which is actually nakakalungkot dahil ibig sabihin, hindi umuusad yung kanilang kaso. Pero pwede din na yung stay nila doon na medyo matagal, magamit para madala pa natin sa kanila yung salita ng ating Panginoon. And then support. So support, nakalimutan ko itong banggitin sa community ministry. Pareho to ng prison. Kung makakagawa po tayo ng mga tracts and reading materials na mas appropriate para sa community and prison, mas madali nila maintindihan, mas maganda po. Na medyo nahihirapan tayo magbigay ng mga English natin na babasahin kasi baka mahirapan sila. Pero kung may makakaisip po dito ng mga materials na mas makarelate yung ating community and prison, mas makatulong po ito. Yun po, pwede po kayo mag-support through yung mga, kung meron kayong mga puno na namumunga, mga halamang gusto nyong i-donate yung mga harvest nyo, pwede po yan na tanggapin ng prison ministry and madadala po yan sa kanila para kanilang mapakinabangan. And then, ito po naman nasa gitna, basahan po yan. Sila po ang gumagawa niyan sa prison, sa Los Baños. Bumili po ako ng ilan para sa aming bahay, bumili din po ako para sa church para magkaroon sila ng konting income. Kasi po pag may bumibili, meron din silang natatanggap kahit papaano. So ilan po yan sa mga pwedeng means na masuportahan natin ito and makatulong din tayo practically dun sa nasa mga inmates natin. And alala ko dati, sina Brother Odig, may mga beads. Naalala nyo ba yung mga korting puppies and mga maliliit na bags na nadadala nila dito tapos nabebenta sa mga church members. So yung mga proceeds po nun, bumabalik din sa ating mga PDLs, sa mga nandun sa prison. And then, yan po, nagagamit din natin ng prison ministry para yung mga bisita natin ay makapunta din doon. Ito pong girl na nasa kaliwa ay isang bisita natin from Calamba and na curious siya about sa prison ministry. Nag-ask siya if pwede siyang makisama sa isang Bible studies. And naka-attend naman po siya, naka-observe naman po siya ng ating prison ministry. May makasama din po tayo sa church na from time to time sumasama. Tulad ni Deacon Ian, siya po yung nag-assist sa atin sa technicals doon sa ating sound system pagka may problema. Nandyan din si Brother Ian Malinaw na sumama din minsan. So, pwede po kayong makijoin. Yun pong ating Zoom Bible study, pwede po kayong makiconnect doon kung gusto nyo pong mag-observe, gusto nyo makinig. And then pwede rin po kayong sumama sa face-to-face. Magsabi lang po kayo sa akin para may schedule po natin. And then special thanks kay Sister Nell na siyang nag-aasikaso ng mga pagkain na dinadala natin doon sa prison ministry. And then hopefully through our church, through our prison ministry, madala natin ang liwanag ng Panginoong Jesus
doon sa mga nasa kadiliman, including yung mga nasa bilangguan. Ito pong picture na yan po ay original na kuha ko. Napuntahan ko for a Bible study yung isang nakalaya and medyo madilim na, tapos brown out pa sa kanila. So kaya nakakandila kami nung nag-Bible study kami. And ma-share ko lang din, nagpatimpla siya ng juice. Pag timpla ng anak niya, nagbuo sa baso, ininuman, tapos yung juice ibinalik dun sa pitchel. Na yun ang aming iinumin afterwards. Na hindi ko makalimutan. So, anyway, so although itong na Bible study na to, ito yung sinasabi ko na doon siya nag-commit sa kabilang church na malapit lang sa kanila, na evangelical church din. So, hopefully, yun nga po. Sama-sama tayo sa church na may pagpatuloy itong ministry na to and madala natin ang liwanag ng Panginoong Jesus sa mga nasa piitan. Thank you po. Hello, hello. Mic test. Is good. Magandang umaga. Parang iba yung oras ko. While this is being fixed, akong tanungin kayo, akong baliktarin eh. Parang lahat na lang nang napunta dito, sila yung nagsasalita. I was thinking, maybe you know so much about HDR that you can share to me or to the rest of the group kung ano ang alam nyo about HDR. I wanna ask Regine, a word or a short sentence, what do you know about HDR? May microphone ba? Thank you, Brian. Pinakamaikli. Yung alkansya po. Alkansya. Okay, good. From this row, Brother Raymond.
Sorry to interrupt yung pagsubo mo. Maganda yung style ni Ate Myla. Siguro gayahin natin. What I know dun sa Holding the Rope is nag-support sila dun sa mga GMA students. Okay, thank you. And from this row, sino kaya ang mai-volunteer? Mela? Mela, pwede? Para medyo alerto kayo. Baka biglang tawagin. Ano po, sa GMA student. Okay, thank you very much sa inyong participation. I hope you are aware that this is the logo of Holding the Rope. Napakasimple lang. And alam nyo na may nickname ang Holding the Rope, tama ba? Ano ang nickname ng Holding the Rope? Volunteer. HBR. But when we went to Malaysia, ginawa naming HTR. Kasi hindi sila sanay sa the na ginawang acronym ay represented by apostrophe and D. But dito sa Philippines, we know it as HDR. Okay. So, yan ang ating logo. And ito po ang mas kilalang larawan ng Holding the Rope. It speaks for itself. There is our hands holding the rope. Okay. Nasabi ni Mela na ito ay connected sa GMA. So I want to give you an overview. Ito po ay isang maliit lamang na bahagi ng malawakang reformasyon na ginagawa natin sa Pilipinas. Okay, ang reformation po ay initiated and is led by the Cubao Reformed Baptist Church. And pumasok po ang Grace Baptist Church in the form of sending our pastor, supporting him bilang main tutor and principal, which meant, of course, that his time for our church ay nabawasan. So napakahalaga po ng contribution ng GBC. And reformation involves, of course, yung regular pastor conferences every February. Yan po yung isang unang arm ng reformation. And then, of course, GMA, na merong modular courses, yung pinapasukan ng mga estudyante regularly. And then, much later, na-conceive po itong Friday evening classes, which welcomes everyone, including women. Okay? The modular courses po, this is strictly for men. And then, we have the church have this RR, we call it. It is the Reformed and Reforming Ministry, which sa ngayon po ay medyo on vacation mode siya dahil po sobrang dami na ng Reform conferences all around the Philippines. So we decided na maglaylo po ang Reformed and Reforming conferences. And then, of course, many local churches do or conduct their local pastors' conferences, which is very good. Kumalat po ang Reformation in this modality. And doon po pumasok ang isang maliit at simpleng ministeryo ng church, which is the HDR. Okay. Why is it not appearing? Okay. Oh, I need to do that. Okay. GMA was established in 1996, and other than the important contribution of our church, which is Pastor Noel, GMA was a constant in our church prayer list. And so we are quite aware, yung umattend ng prayer meeting, kung ano po ang nangyayari sa GMA. Okay, so what we get from the prayer meeting request is from pastor's perspective, being a tutor and principal, okay? And then in 2001, medyo matagal na to, GMA was from the beginning, GMA was primarily financed by donations from UK. Dahil po ang pastor nila ay galing doon, okay? So ang foreign donors po, as you are aware,
ay nakaka-experience ng donor fatigue. So, my thinking then, responding to the prayer request pagka Saturday pang prayer meeting noon is, we need to harness our own resources at hindi magdidepende sa nanggagaling sa labas. So kahit gaano kaliit ang resources na manggagaling sa atin mismo, kailangan nating kumilos. So that is my reaction to that development na bumabagsak na ang donasyon galing sa labas. And then, sorry, mahirap pala itong ginagawa ko. Dalawang kinokontrol ko. Thank you for bearing with me. In 2012, isang napakalaking kagalakan sa church na for the first time after, ilang taon yan? 16 years na ang GMA ay buhay na. Isang lalaki ang matapang na nag-apply kay pastor na gusto niyang pumasok sa GMA. People in the reform group were reacting na, bakit walang estudyante from the church? Ang daming pumupunta sa GMA pero wala kahit isa in 16 years na galing sa ating church. And so you can imagine the joy of the church na finally there is one who braved to face pastor as teacher at principal sa GMA. And in my excitement personally, I would approach Ben and ask him, Ben, ano pang kailangan naming itulong sa'yo? Of course, he was provided for quite modestly by the church, but I'm so concerned, Patrick, ano pang pwede naming itulong sa'yo? But I'm so thankful for the heart of this young man then. Ang sagot niya sa akin is not about himself. He was talking about the needs of the other men na kahalubilo niya bilang estudyante. So he would narrate to me the things that maybe pastor didn't get to notice dahil magkaiba ang perspective nila. Siya ay kapwa estudyante, kahalubilo, loob at labas ng classroom, and si pastor naman ay ibang perspective. So that was in 2012. At soon after, kung naalala nyo, in 2013, we experienced a very devastating typhoon, Typhoon Yolanda, you remember? And it made more palpable that we need to do something as foreign help would normally be diverted to help disaster victims. Okay, so seemingly, yung dapat ibibigay sa ganitong klase ng ministry, like suporta sa GMA, mababawasan or mawawala, liliit, because idadivert kapag may mga disaster na kagaya nito, which is ang laking problema nung Yolanda, if you remember. Okay. 2014, meron tayong isang estudyante from the church. Bahagi siya ng RCM, the Reformed Christian Ministry. Sinusuportahan siya ng church by way of soliciting financial help extra, hindi kinukuha sa pondo ng church, no? Because that's the way we do it, eh. Kailangan humingi pa ng extra tulong para masuportahan yung batang ito. Nakagraduate siya, and one of the men who were supporting him through me approached me and said, meron pa ba tayong pwedeng tulungan na estudyante? And hindi ko alam yung sagot. So all these things nag-precipitate in 2015 into a new ministry. Pastor Espinosa then was conducting a series of, series in Sunday School, which is anticipatory of the 500th Reformation anniversary. Okay? So it's about 2 years before the 500th anniversary, naggagawa na si pastor ng series sa Reformation. And with all these developments, pinagpipray, iniisip, nag-culminate siya into me asking pastor, in response to the Sunday School, immediately after, sabi ko, Pastor, can we start a ministry called Holding the Rope? Ang pangalang Holding the Rope po ay inspired
by the well-known missionary William Carey's message to his good friend, the unbeknown Andrew Fuller. Okay, kilala natin si William Carey, but maybe we've never heard of Fuller until HDR, no? Ang sabi ni William Carey, it's written there is, I will plumb the depths if you will hold the rope. Plumb the depths. So, ganun ang paglalarawan niya ng mission work. Isang kalaliman. At ang response po ni Andrew Fuller sa kanya ay, while we live. I'm getting goosebumps here. While we live. It's we, and while we live, continuing, we should never let go of the rope. If you would read the biography of Andrew Fuller, mas ma-appreciate nyo kung ano yung klase ng suporta at tahimik na ginawa niya buong buhay. Even his wife was complaining sa kaseryosohan ng pagsuporta niya sa mission ni William Carey. Sabi niya, halos hindi na tayo nag-uusap. Of course, we don't encourage that. But that is how serious Fuller was in his ministry. Okay? So it is Andrew Fuller who worked tirelessly to solicit funds to support Carey's mission work. GMA, on the other hand, as you all know, has its mission to train men, and men only, to preach the Word of God and pastor the Church of Christ. And we pray earnestly that God send out these men as laborers for His harvest. As we pray, God can use us to help by supporting students of the academy in financial and practical matters. So, ano po ba ang ginagawa o paano sinimulan ng HDR ang ministeryong ito? Okay, ang activities po basically revolve between the two stakeholders, no? That which deals with the benefactors, yun ang una, promotion of the ministry to the Reformed churches. And what better way to do that but during camps? No? So meron po tayong regular camps at yun yung una naming tinarget na puntahan para ipakilala ang ministeryo. Of course, when we carry HDR to our brethren all over the Philippines and even outside, laging dala ang reformation cost at saka ang GMA. Okay? So unang pinuntahan po ay Rebab Camp in SU, UPLB in May 2015. But when we presented HDR there, we presented all other ministries. Okay? And then Reformed Baptist Youth Camp in Malaysia in December 2016. And I want to honor the name of Brother John. He's very helpful po sa mga gawain ganito. Lagi ko siyang tinatawag para tulungan ako anong gagawin ng isang babaeng walang alam sa computer, hindi techie, no? At napaka-patient niyang tumulong, even in dealing with the contacts there in Malaysia. And then the last camp we've attended to present HDR is yung Rebab Camp sa Rizal Recreation Camp in 2017, I think. And yung mga pictures na yan ay doon po. Okay? And ang nakakatuwa ay ang buong iglesia ay involved po sa napakaraming bagay. And you see the alkansya na sinabi ni Regine ay laging bitbit kahit saan kami pumunta, except sa Malaysia. No? Mahirap magbitbit ng alkansya sa Malaysia. Okay? After visiting the camps, we thought that we should do more targeted promotion sa local churches. So we embarked into church visitations. Ang primary gumagawa po dito ay dalawang pamilya, the Gregorios, at saka ang mga medalyas. Okay, so we go around reaching out to the churches and to brethren, telling them of the need to pray for and give tangible material help to men whom God might send to the mission field later. And these close engagements, other than attaining what we hope to do, nakakatuwa na dahil mas personal yung engagement, may mga lalaki po na encourage to finally enroll sa GMA. And some of them, I have lost count,
ay nakagraduate na are already in the mission fields. Okay? So yung pag-upo with them has helped them to realize the need. Meron pala silang desire, meron pala silang calling, but nakatulong yung visitation na to. And other than sharing to them about the ministry, we also leave IEC material to be posted in the bulletin boards. I think we still have one there. Do I have some there? In the car? Okay, so iniiwan po namin yung IEC material, pretty much like the second slide I showed you, yung maskuladong kamay ng ilang mga kapatid holding the rope, para maalala nila at hindi makalimutan ang ating call for them to be part of the ministry. At nag-iiwan din kami ng simbolo ng ating pag-iimpok para tulungan ang ating mga kapatid na lalaki sa GMA. So nag-iiwan po tayo ng alkansya sa kanila. And then during the old days, they would send to us yung mga alkansyang ang bigat-bigat, halo-halo ang coins at papel. And the young men here, I remember Brian, napakasipag ni Brian noon, magbasag ng alkansya at magbilang ng mga coins at paper bills na nasa loob. And it's like, it's fun for the kids, the young people then. But I was hoping then that namumulat sila sa kahalagahan at hindi minamaliit ang mga maliliit na bagay para sa malaking gawain ng Panginoon. Of course, I mentioned already, hindi naiwan ang church mismo. Yung church dapat ang pinaka-aware sa ginagawa ng holding the rope, no? So meron tayong mga promotion noon, katuwaan, especially pag may mga lunch fellowship. Can someone remember kung anong promotion ang ginagawa natin para lahat from the bata to matanda ay nakaka-participate at mas nalalaman nila ang holding the rope? Anyone? Wala ka pa nun. Hindi pa pwedeng tawagin si Shiloh, pero nakatingin siya sa akin. May nakakaalala po, mga fun activities in the church, parang wala na nung pandemic. Ha? Wala yung mga bata eh. Dapat alam nila. Okay? So, hinuhulaan nila kung magkano ang laman ng particular alkansya. Okay? Among others. Okay? And ito na yung simbolo ng ating ministry, alkansya. Haba ng pila ng mga coins na yan sa aming bed. May mga bata at maraming kamay. Minsan ay lalagyan ng conditioner po ang ginagamit nila kapag nabasag na nila ang kanilang alkansyang kawayan. But of course, God has been so gracious na hindi po nalimita sa bariya ang mga donasyon. Nakakatanggap po tayo ng mga cash, parang minsan cheque, minsan dollars, minsan ay malaking halaga. So ito po isang malaking encouragement sa amin na ang Panginoon po ang may-ari ng ministeryong ito. Ngayon po, yung pangalawa, tungkol naman sa mga beneficiaries, ano po ba ang binibigay nating tulong sa kanila? Financial help po. So, unang-una ay tuition fee. So, pag enrollment time na po, ay busy time yan sa HDR kasi kukomputin namin kung magkanong pera ang itatransfer namin sa Cubao, Reformed Baptist Church, para sa mga qualified na estudyante. Okay? Nagbibigay din po tayo ng maliit na living allowance, which during the pandemic, ay sabi namin ito ay internet allowance para makapagpatuloy sila sa pagpasok sa online classes. And then pag po graduation, which is during summer, nagbibigay po kami ng envelope na cute. Yan, mayroong logo ng Holding the Rope sa labas. May love letter po kami telling them how we appreciate, how we pray to encourage them na magpatuloy. Mahirap po kasi ang ginagawa ng mga estudyante. Karamihan ay malalayo, napapahiwalay sa kanilang mga pamilya. Most of the time, wala silang trabaho, so they are on their own. At may nakasingit po diyang cash. Okay? Ang sabi namin, especially sa mga graduate, pwedeng pangbayad dito sa renta ng barong. Kasi nakaporma po talaga sila tuwing graduation. Or else, it can help them
kapag kasama nila ang kanilang family, ewan ko ba kung ba't yung mga family gustong-gustong mag-treat sa Jollibee. Kahit may masarap na pagkain na po doon sa ceremonias. They want to go out and celebrate in Jollibee. So, ganun po ang binibigay nating mga ayuda sa kanila. Okay? Other than financial help, nagbibigay din po tayo ng material help. Sa itaas po ng inyong nakikita ay mga magagandang quality ng mga damit na iniipon po namin. Pinipili at iniipon namin at bago sila umuwi para sa kanilang bakasyon ay pinapamigay natin through Brother June. May time din po na nagpadala kami ng pangbabae, pangbata, para pag-uwi naman nila ay may pasalubong sila sa kanilang pamilya. Because these are men who needs to provide for their families. So tinutulungan natin sila dun sa bagay na yon. And like sa prison ministry, welcome na welcome ang masarap na rice dito sa ating mga estudyante, especially yung mga in-house po. So maraming mga in-house na estudyante. At ang isang problemang sinusumbong sa akin ni Patrick kasi nung una ay, alam niyo yung typical na Pilipino na makakain lang. Especially they are men, they are busy studying, so magno-noodles lang sila. Sabi nung isang pastor nung nag-present kami sa church, noodles na sila, social pa kami, dilatang corned beef. I don't think it's any better in terms of health. So we would send rice and fresh produce. At meron po tayong isang donor na pretty much consistently nagpapadala po siya ng malunggay capsules. So the malunggay capsules are either sold or offered to the students para makatulong sa kanilang kalusugan. So ilan po ito sa mga material na bagay na ine-extend natin sa ating mga estudyante. Okay. And I want to present the core group. Nung nagsimula po ang HDR, of course, si Ben Patrick po ay talagang ginamit ng Panginoon sa pagsisimula nito. Ben Patrick has this way of telling you things without directly asking you what he wants. But ganun po yung relasyon namin na nagkakaintindihan kami. Magkakonekta po ang aming puso bilang magkapatid sa Panginoon at talagang yung pag-advance ng gospel ay very prominente po sa aming consciousness. Okay? So Mikaya and Amy were very instrumental sa mga presentations, and si Mikaya, I think, ang nag-man ng Facebook page, which I hope nakita nyo na. But at the moment, dahil wala na sila dito, ay vacated po yung mga trabahong dati nilang ginagawa. It's a huge loss, but somehow the ministry manages to keep on. No? Marami na po kasing naabot ng mga puso, ng mga tao na patuloy na nagpapadala ng suporta. Okay? Si Blessy later ay nag-join at siyang humahawak ng kaperahan ng HDR, and as you see, umalis ulit si Blessy at pinasa naman niya kay Amor. And ngayon po si Amor ay nasa Iloilo, but somehow she still helps dahil sa online transactions na pwede natin gawin. Ang mga lalaking nag-graduate sa GMA, we have plenty after Ben. Sino sumunod sa'yo? Brother June, Ben, sino na? Mini-mention ko yung name kasi baka may pangalang mapadagdag po later. Si Brother Ike. We have current students, si Brother Raymond. And I believe si Brother Jerry ay naging estudyante rin. Okay? So I am hoping na talagang laylo na ako sa HDR at sila na po talaga ang manarabaho. But Brother June and Brother Ike ay malaking bagay po na sila na ngayon ang nakikipag-usap sa mga tao, mga estudyante sa GMA. Brother June would report kung sino ang na-screen nila na pwedeng na-qualified na tumanggap ng tulong.
At siya ang mag-aalerto sa amin, especially kay Blessy or kay Amor, send na ng pera, kailangan ng mag-enroll ng ating mga estudyante. Okay? So basically, ito po ang HDR. This is probably the youngest ministry sa mga napakinggan nyo so far. And at this point, this is also the ministry that is less manned. Pinaka-konti po ang manpower, but it's running and it's doing its work. I'm not saying na hindi namin kailangan ng bagong dugo, ng marami pang kamay para tumulong, but God is sustaining HDR, no? I hope and pray that the younger people, I'm missing them here, I am wishing na nandito sila, ay talagang katukin ng Panginoon para sila mismo ang mag-volunteer at mag-respond sa ministeryo na to. So, from what I've said, I think you got the prayer request. We ask that you just continue what we ask you sa simula. Unang-una po ay yung prayers. At hindi natin mamaliitin ang kahit anong halaga na pwede nating iset aside na pinagplanuhan po. Okay? And kung mas nagagawa natin ito ng consistent, ay mas madali po para sa mga taong kumikilos para sa ministeryong ito. That is most appreciated. Ipagpatuloy niyo po yon. And of course, we ask for prayers para sa ibang churches na sila din ay magpatuloy sa suporta because after all, ito ang gawain natin. I am not saying na hindi na natin kailangan tumanggap ng tulong galing sa abroad, kaya nga nakapunta pa rin kami sa Malaysia, sa camp, and then sa isang church. And I would have never thought, alam niyo ang mga churches sa Malaysia, they are very mayayaman, at ang kanilang pinanggagalingan ng training ay sa England. But during the pandemic, tama ba ako, brother? We were surprised that Malaysian men are attending Friday class. And they are also praying for men and asking our help to pray for that need. And here we are. We have 4 pastors. So, grabe po ang sagot ng Panginoon. For decades, we were praying for men. Walang sagot. Walang sagot. Walang sagot. And then started it by God's grace. And nagkasunod-sunod, I'm hoping and praying that even the younger men, ay yung kababaptize lang, alam ba ng Lord, ay magti-take up po ng pag-aaral sa GMA at magagamit sa mission. We pray for the students po na graduate. Yung iba po ay hindi natapos, but I believe, I always tell this to the group, kahit hindi sila nakagraduate, magagamit ang little training nila kung ano mang gawain ang ibigay sa kanila ng Panginoon sa kanilang mga churches. So, hindi po nababaliwala ang prayers at financial help na binibigay nyo. I want to close with this feel from Andrew Fuller. Sabi niya, if I only wished for your money, I might say, give, whatever be your motive. No, I am not so concerned for the salvation of the heathen as to be regardless of that of my own countrymen. And I echo this para sa aking mga churchmates at saka sa aking mga kababayan sa Pilipinas. We are more concerned po sa kaligtasan at hindi basta makahugot ng malaking pera. I want to report quickly that so far we visited about less than 20 churches. And maybe with this, ang blessing ay na-remind kami na we have to continue what we have planned to do. Maybe younger men, women can join us. We have supported 67 students, graduated 21, and 20 of those are already pastors in different churches. And we have the 3 here with us. We need more, a lot more.
Existing scholars are 16, brother. And may gagraduate po tayo. Kailan ang graduation? Pastor Ike? Tatlo ang graduating. And the financial support given out so far is 2.2 million. Hindi ko na alam tong mga bagay na to, no? At meron po tayong konting nasa bangko. So, sa aking perspective po, this is amazing work of God. And this is our work. If you cannot be missionary, your material and financial help can go to the mission. Maraming pong salamat. Let's continue as long as we live to hold the rope. Okay, so thank you, Brother Ben, Sister Myla, for the presentation. This morning of our last ministries, I would like just to say a few words regarding the prison ministry and holding the rope. I learned of a story about prison ministry in the U.S. I would not mention the man who was involved in this work, and because of the ministry in the prison cells, what he noticed in time was the transformation of the inmates there inside in that prison cell, and when they were allowed to leave the prison cell because perhaps their term, so-called term of office, has been accomplished, they were not willing to leave the prison cells because of the kind of relationship that was fostered in that prison. I don't know if it was the Louisiana State Prison Penitentiary called the Angola Prison, but because of the impact of the ministry of the word to those inmates, they were not willing to leave the prison cells because they were enjoying the time to be with God's people who were saved in the prison cells rather than go out to be free in the world that they were supposed to be after serving their term. And see the impact of this ministry that we can never imagine. So this should be an encouragement to us. I have 2 books of Chuck Colson regarding his ministry to the prison, and perhaps I will share it with some of the brethren in the coming weeks. But it is a great encouragement for us to preach the word, to minister to these inmates, because they are souls to be won, especially in the desperate conditions that they are in our country, in the current state of our penitentiary. And on the other hand, for holding the rope, I am reminded of a text from Paul when he wrote to Titus. In Titus 3 verse 13, he says, "Do your best to speed Zenas the lawyer and Apollos on their way. See that they lack nothing." This was Paul encouraging the brethren to provide practical help and support for this brethren who was passing through or who was going through Crete. And exactly this is the very thing that we are doing in our ministry, holding the rope, to provide practical support for the men who will be laboring to equip themselves for the pastorate and to preach the word faithfully. And I hope and pray that as we continue on to labor for these ministries, even in our own little way, we would be God's
vessels to encourage men to equip themselves in the various work of ministering to God's people through their respective churches in our desire to advance the Reformation cause in our country. So these are two things that I would like to share, and maybe you have questions or even testimonies. You can do so. We have a few minutes, maybe 5 minutes more, so that we can. Yeah, Sister Jean, please. Thank you, Pastor Jun. Not the testimony, no. Just a reflection. Yung even Chuck Colson was a prisoner himself when he got converted. So he is a good example of the work for prison ministry. But my question for Ben is about yung mga, di ba sa Acts 16, the Philippian jailers were converted because of the testimony of Paul. I was thinking about the jailers here, BJMP for instance. Maybe we need to include them in our prayers as well, because they're also listening to the gospel, and also maybe they are also one area also for ministry. Thank you. Thank you po, Ate Jean. Actually, opo. Although hindi naman lahat sila nakikinig, but there are some na pupunta doon sa loob para magbantay and nakakinig sila. And actually po, merong isa from them na nakabisit sa atin one time. I think ang pangalan si Archie. Although hindi pa lang ulit nakabalik. But we have those cases po. And tama po na hopefully din through our ministry doon sa mga inmates, even yung mga officers or staff na nagtitingin ay makarinig din sila ng gospel. And also, pag namibigay din po tayo ng mga tracts, yun pong mga nandun na mga kapulisan, nabibigyan din po natin. So, hopefully, even the tracts ay mabasa nila and magamit para maunawaan nila ang gospel. Maybe one or two more, kung merong gustong mag-share. Or, yeah. Rebecca, please. Hello po. Siguro po, general encouragement na lang po to all the ministries. Kasi naalala ko po, kung nandito po kayo nung baptism ni Buboy tsaka ni Joshua, may slideshow ng mga photos nung growing up in the church. Tapos may isa pong photo doon na 4 ata kami doon sa harapan ng SU. Kami ni Joshua, ni Buboy, tsaka ni Matthew. Ayan po. Nagkakanta ko po kami dyan. Tapos may sombrero po dyan sa floor kasi nangongolekta po kami ng pera. Siyempre may mga ate at kuya na dumadaan, tuwang-tuwa po sa amin, naglalagay ng piso-piso. Pero akong naalala po namin ng tama, may 2 pong nagbigay ng bill na malaki na po yun sa amin noon. Kasi 2015 po yan. We were 7, 6, 8 years old. Yung isa po ay 20 peso bill from Tita Rory. Tapos, kung tama po ang naalala ni Joshua, may 50 peso bill po kami from Tita Vic. So, yun po yung 2 naming sponsor noon. Tapos, syempre natuwa po kami kasi may nakuha po kaming pera. Pero yung mga piso-piso, we kept those. Tapos bumili po kami ng isang pack ng Mickey Ron. Tapos hinati po namin 4. Pero yung 2 bill na malaki sa amin, nilagay po namin dun sa alkansya ng HDR. Na nandun na bantay po ni Mama at that time. Kasi even at that age, alam po namin na parang we wanted to donate something to yung mga ministries at that time. HDR yung medyo prominent sa aming 4 or 3 kasi, ayun, 2 Gregorio, 1 medalya. So, yun po yung medyo prominent po sa amin at the time. So, encouragement din po sana na dun sa mga parents na nag-work po ngayon sa ministry, involve your children din po. Kasi, children are always watching and they're always observing what adults do. So, it just goes to prove na kahit, napakabata pa po namin nun, parang alam na po namin na this is parang
maganda po itong gawin. And ayun, seeing our parents be very passionately involved in ministries, syempre, parang yun din yung nagmamanifest sa mga bata. So, ayun, kaya natutuwa po ako pag nakikita ko si Ate Lois na dala-dala niya yung 3 bata sa mga building ministry, sa RCM minsan. Kasi parang yun din po yung childhood namin noon. And parang ayun, 3 po kami ngayon ay bagong member. So, you can see na there will be fruits of letting your kids witness your work in the ministry. Thank you. Yun lang po. Thank you, Rebecca. Yes, start them young. Involve them in their early age. By the way, siguro i-add up ko lang sa Holding the Rope. There was a time that we started a newsletter. We came up with the newsletter because we wanted to inform the churches of what was happening sa Holding the Rope, not only about the result of the students, but also to inform them of certain information of what's going on. And because nabanggit kanina, 2 of our writers left. Wala na si Amy in the US, si Vera ay nasa South Africa, Mimi is now in Cavite. So we need writers to help us get back to writing these newsletters, and maybe the young folks, members we have, can help us again come up with these new newsletters that we have for the ministry. So, si Tita Te, please. Tanong ko ay magandang umaga. Ang tanong ko, yung rope, kung malakas siya, hindi siya mabibigay. Kaya kung yung rope na yon represents the buong kapatiran at nandoon ang Panginoon, malakas talaga siya. Isa yun sa mga nakita ko na nung sa presentation na yung rope kailangan palakasin. At yung mga barya-barya, I think that's really a very, very magandang initiative, lalo para sa mga bata. Imbis na bibili sila ng candy sa labas, oy, ilalagay ko na lang ito dun sa ng church para kung lumaki na siya, madami ang magbe-benefit noong na yon. Kasi hindi mabubuo ang 1,000 kung walang piso. Hindi rin mabubuo ang piso kung walang 1 cents. So yung maliliit na bagay na yun ay kasi ang tinitiganan din ng Panginoon, yung puso natin, kahit na maliit ang binibigay natin, kung yun ay talagang nasa kaibuturan ng puso, lalo na yung mga kabataan, hindi na ako bibili. At natuturuan din natin ang mga kabataan kung papaano nila iisipin ang kapakanan ng ibang tao na less fortunate kaysa sa kanila dito sa church. Ewan ko, kasi yung brother ko kasi, nag-iipon siya ng mga barya every time na malaki na yung banga. Nung makita namin, naku, puro barya. Ang punong-puno ng mga barya yung banga. Sabi ko, kung ito gagawin ng church, mas maganda siguro na madadagdagan yung mga binibigay ng mga nagbibigay lagi dito sa mga ministry na ito. Karagdagan. Pero galing yun sa mga kabataan. Hindi na galing sa bulsa ng mga medyo may edad na at nagtatrabaho na at Ayan. Yun lang ang aking pwedeng mai-contribute, yung paglalagay ng isang banga para lagyan ng mga barya, at saka yung pagpapalakas ng rope, na ang pagpapalakas ng rope na yon ay tayo
ang mga anak ng Panginoon na nandoon ang Panginoon. Thank you. Maraming salamat po, Tita Tess, sa words of wisdom na binibigay niyo sa bawat isa sa atin. And indeed, we are asking for prayers. Alam natin na it starts with a burden in our hearts and all of us can pray. And kung paano kilusin ng Panginoon ang bawat isa sa atin, actually hindi lang maraming churches, Reformed churches are also joining us in these ministries. And we continue to pray for more churches and brethren alike, not only here but even abroad, helping us. And we can never imagine that we can raise such an amount even for a decade in order to support. But that is how God works through His instruments, so that we can sustain these ministries for the advancement of His kingdom and for the glory and honor of His name. And next Sunday we will be wrapping up this series, and our two pastors here will be involved in wrapping up and in hopefully to challenge all of us as we reflect on these ministries that we have discussed. And moving forward, we can be active part in ways we may be able to participate, to be involved in this ministry. So with this thought, let us close with a word of prayer. Father, we do thank you for allowing us to reflect upon or to understand more deeply these ministries that we have been shown this morning through our prison ministry and Holding the Rope ministry. These are ministries involved in not only in the practical concerns of the inmates and even in the students of Grace Ministerial Academy, but more so it is involved in equipping or bringing the gospel to the lost, not only for the salvation of the lost, but also for the equipping of your saints as they minister and labor in the various churches and ministries that these men are involved. We thank you for the opportunity that we can take part in this, and we thank you for the many people who have supported in one way or the other for the success of these ministries. But Lord, we continue to pray that you would challenge and encourage your people, that they would take part in these ministries in whatever way possible. More importantly, in our prayers, for it is indeed through the prayers of the saints that you would empower and work through the various means available for souls to be won for Christ and for help to be made available to those who are in need. So we ask for wisdom, we ask for more volunteers, and we ask that in this effort, may you hide us in these various ministries that we're doing, for we desire the exaltation of our Savior, the Lord Jesus Christ, more than the labors of your people. So we pray that you would be with us as we wrap this up next week, and may your name be glorified in our midst. Grant us safety as we depart, and bring us this afternoon as we continue to worship and serve you. We thank you and we praise you. In Jesus' name we ask all these things for His sake. Amen. And once again, thank you for joining us. We thank our visitors who have joined us, and we pray that you would truly you have profit from joining us in this morning's activity. Thank you.